ito na nga. Ah, meron tayong isang tropa pips na nagpunta doon. Na hindi ko rin alam kasi hindi naman niya sa akin kinonfirm. Tapos nung nag-live ako nung 24, eh, ano, wala siya. Ngayon, etong ating kaibigan na ito, tinanong ko nga, sabi ko, "Boss, good morning." Hmm. Kasi naalala ko nga sabi niya pupunta siyang Parañaque, try niya kung makapasok siya doon sa sa City Hall. Di tinanong ko siya, sabi ko, eto, sa kami, sa chatan namin, sabi ko, "Boss, good morning. O, kamusta? Ano nangyari kahapon? Nakalimutan kitang i-chat." Tapos, sagot niya dito, ah, "Na-busy ako kahapon." Yung iba hindi ko na sasabihin kasi medyo para walang yung ingat lang din tayo. Basta ito ang sabi niya sa akin, na busy daw siya kahapon. Tapos sabi ko, okay. Oh, okay, sabi kong gano'n. Pero nakita ko si Norman, pangit sitwasyon niya. Yun ang sabi pangit sitwasyon niya. Okay. Hindi hindi siya yung Norman na nakikita natin. Okay, ngayon ang reply ko, mukha ngang pangit talaga kinalabasan ng arraignment. Tapos sabi, mukhang wasak na wasak pakiramdam ko. Di nga ang reply ko, ha 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 ha. Tapos ang reply niya, may nangyari sa loob diyan. May nangyari sa loob diyan. Yun ang sabi. Ah, Oy, The Mediator! Shout out, shout out! Long time no see. Hello kuya, long time no see sa'yo kuya. Yan, tropa natin yan dati sa Kulaong. So yun yung sabi may nangyari sa loob dyan. This time kasi iba Sabi ko, Sus Mariusep. Sabi ko gano'n, yun ang chat ko. Ang reply niya, basta iba to. May nangyari talaga sa loob for sure. Ang bilis ng pagbabago. Tapos, parang tunay na bumitaw siya sa SOCMED. Bumitaw talaga. Ha, ha, ha. Wala na yan. Ngayon, sabi ko nga, Napolcom kasi ang kinalaban niya. Talagang lahat ng mga kaso niya ay hahanapin. Yun pa kasi ang kanyang kinalaban, napakarami niyang binalahura. Tapos ang reply ko, oo, wala na, di na nag-live. Ayun lang, sabi niya. Hindi na yan, tansya ko. Nakahanap ng katapat talaga. Tapos ang sabi pa dito, eto, iba talaga body language niya kahapon. Talunan ngang talaga. Wasak talaga yan. Tapos ang sagot ko, tigas kasi ng ulo. Hindi nakikinig kay makagago. Kung nakinig siya, wala sana siyang problema. Tapos ang sagot, totoong talong-talo talaga. Walang magawa mga defenders niya, kasabay niyang lulubog yan. Sabi ko pa, akala niya, kaya niya lahat. Yan nga madalas ko sabihin sa isip ko, kung si Norman naglaylo lang, wala sana siyang problema. Lahat tayo may katapat, walang katapat. Lahat meron. May taga Marinduque pa nga. Sabi niya, sabi dito,
Sabi, fake news banat nun. Walang alam sa istorya. O, tapos sabi ko, tama-tama. Eh di na-realize niya din yung mga sinabi ni Makagago. Sabi, na-realize niya yan. Hindi, hindi daw makatingin. Okay. Nakatungo. Nagkasalubong kami nakatungo. Yun po ang sabi. Tapos sabi pa dito, siya naghahanap ng warrant. Eh nung dumating, nagkaganon siya. Sabi ko nga, oo, pinagtatawanan nga namin kagabi. Parang pinabili lang ng suka, nag-vlog na eh. Yung ano, yung kagabi, di ba? Ayan. Tapos ito pa. Tama. Tama, bobo talaga. Wala na talaga si Norman. Sakit sa bangs ng sinapit ni Kulaong. Yun ang sagot ko. Ngayon, tapos sabi pa dito, pero sa tingin daw nung kachat ko, matagal daw pong mawawala. Maglalaylo daw si Kulaong. Tapos, eto, binigyan niya nga ako ng tip na yung patungkol nga doon sa kaso ng Napolcom at LTO na nangyari nga yung kanina. Kasi 'di ba nabanggit ni Sir Ralph Kalinisan 'yon. Ngayon, sabi ko, oo, maglalaylo 'yan, pero walang ya pa din 'yan. Okay, iba hindi ko pwedeng basahin eh. Ngayon, dito, sumunod kong reply, sabi ko, nasirang Norman na. Tapos sabi, kailangan niyang gumastos, maraming paparating na kaso. Manny Pacquiao, Makagago, nanay ni Makagago. Nanay ni Makagago, totoo yun, may kaso nga yun. Mrs. ni Makagago at biyenan ni Makagago. Yun yung mga paparating na kaso. Okay, tapos, alam niyo po, yung, eto yung sinabi niya pa dito. Ang hindi daw maganda sa ginawa ni Kulaong, hindi ko na lang babasahin yung mismong words na sinabi niya kasi may mga komplikadong bagay eh. Mali daw yung ginawa ni Kulaong na iniba yung address ni Makagago. Kasi kapag daw ganun pala yun, ang mangyayari, kung hindi po na-dismiss yung kaso ni Makagago, yung kaso ni Kulaong dun sa Ramon Isabela, yung 179 counts, kung hindi na-dismiss, si Makagago ang mawawarrant of arrest. Sabi ko nga, akala niya siguro makakaakyat yun sa korte, yun pala madi-dismiss. Tapos sabi dito, oo, kasi kung umakyat yun sa korte, ang madadali ay si Makagago. Makukulong siya at mapapahiya. Ang sagot ko, oo nga, tsak na pagpiestahan si Makagago ng mga haters niya. Okay. Meron siya ditong sinabi na ano eh. Okay. Ito. Ang hindi niya daw maintindihan, bakit 4 days daw nakulong si Kulaong. Sabi nitong kachat ko Kaya yung 4 days nga, hindi ko maintindihan eh. Paano nangyari 4 days siya nakulong? Max na ang 2 days. Okay. Pero kasi sa akin ni Makagago, parang next week pa daw dapat yan makakalaya eh. Nung nagka-chat kami ni MG, nung mga nakaraan pa yon, nung mga unang kulong pa lang ni Kulaong, baka next week pa makalaya. Pero di ba nga Sabado nakapagpiyansa? Sabi ko nga, baka naggagilap pa siya ng pera.
Grabe na yung 2 days as in. Sa tingin nga namin, wala talaga siyang pera, sabi ko. Sabi niya, sabi nung kachat ko, bobo talaga, walang pera yan. May mga naloloko lang talaga pa rin yan. Oh, hindi din siguro pinursige ng abogado. Sabi ko, hindi din siguro pinursige ng abogado. Ang reply niya, pero wala yan kung pera, pera lang wala. Walang kwenta ang abogado niya. Sa totoo lang, napagtanto napagtanto na hindi yan tunay na poblador. Yun yung sabi nung kachat ko. Ibang poblador yan. Hindi yan yung matatandang sikat na poblador. Reyes poblador yung legit. Na mamahalin. Yun ang sabi. Okay, sabi ko pa nga dito, yan din yung sabi ng law student na kausap ko. Yan yung mamaya babasa ulit tayo ng comment. Anuin ko lang to. Ngayon, ang reply nung kachat ko, sabi, wala silang idea sa ginagawa ni FLM. Wala silang idea sa internet. Ayaw daw nilang manood. Tapos, ang sabi nga dito, baka nga, sabi ko pa nga, baka nga budulin din sila nun. So, paano daw maipagtatanggol nung mga abogado ni Kulaong, si Kulaong, kung wala silang idea kung ano ang nangyayari sa SOCMED. Tapos, ayan, dapat daw, kung ipagtatanggol mo si Kulaong sa kaso na kinakaharap niya, dapat, alam mo ang from start ng nangyari na siguro yung video ni MG from the start na yung documentaries lang. 'Di ba? Para daw maipagtanggol si Kulaong. Kasi kung hindi nila talaga, tingin ko rin, kung hindi nila talaga alam kung ano ang nangyayari dito sa SOCMED, paano nila ipagtatanggol si Kulaong? Napakahirap depensahan nung 12 counts na sinampa ni MG. Malabo as in. Sure, talo siya dito. Sabi ko pa, naku po, dapat talaga taong SOCMED din ang lawyer ni Norman. Sabi, tama. Kabisado ang labanan nyo. Pero still, mahirap kasi tunay na with ano daw talaga. Okay, malala talaga Iba to. Threats, insults at mura ang natanggap ng nag-akusa. Hindi mo kayang i-defend yan. Yung pa sabi. Tapos, kapag daw po doon sa hearing, ipe-play daw yung video sa korte. So, paano daw i-defend? Ang sabi ko pa nga dito, ayaw na siguro siya hawakan ni yung attorney ni Kulaong nakilala ko. Tapos, sabi, kaya ako, ito sabi niya, kaya ako ay naka-silent viewer lang. Kasi, alam ko ang patutunguhan. Dapat daw inaral muna ni Kulaong ang social media language na ikaka-safe at salba niya. Yun ang sabi. Yun ang sabi niya. Tapos ang sagot ko, Diyos mio Marimar, para bang kumuha lang ng bato na ipupukpok sa ulo niya si Norman. Ibig sabihin, hindi siya fit maging commentary YouTuber. Yun ang sinabi. Okay, sa dami kong hinawakang kaso, matagal kong inaral yan. Libel. Yan, cybercrime. Yan. Tapos wala talaga alam yan. Kami pa nga dati nagtuturo dyan. Yun ang sabi ko. Tapos sabi, yes, he will lose. Yan. Yun daw mga kaso ay talagang malakas. Tapos, anytime daw po, magkakawarrant na naman daw po. Yan. Anytime magkakawarrant na naman daw. Kaya nga, di ba kanina nabanggit ko yung sinabi ko na
anytime talaga madadampot na naman yan, mababalik na naman sa hoyo. Okay, sabi sabi ko pa nga dito, salamat talaga at kinalaban ni MD yan. Kasi kung hindi, tiyak na hanggang ngayon, marami pa din nabubudol yan. Buti na lang talaga napansin siya ng NAPOLCOM at ni Attorney Aboy. Yun po yung ano. Tapos dito, malaki din tulong nyo. Okay, wala na yan. Paano ide-depend yan ng abogado? Akala niya yata pag ganun panalo na. Yun pa sabi ko. Tapos sa akin pa lang, sa tingin nung kausap ko, nitong kachat ko, sa tingin pa lang niya, unang ano pa lang daw ng kasuhan, talagang dehado na si Kulaong. Okay, dapat daw hindi dinamay yung misis at in-law ni MG. Tapos sabi ko nga dito, tapos abogado niya, wala din alam. Naku po, napakahirap. Nothing. Okay, tapos ang sabi ko pa nga dito, madaming sasaya kapag nahatulan na yan. Tapos, hindi rin marunong paano ang gagawin sa time stampings at transcribing. Oh, okay. Yun ang sabi. Tapos, napakahirap kasi kami kasi sanay na sanay talaga. Kasi etong kausap ko nga po, may mga hawak na kaso sa mga libel. Oh. Tapos, sabi nga niya, kami kasi sanay na sanay talaga. Ito, walang idea. Good luck talaga. Dapat SOCMED lawyer kinuha niya. Mahihirapan yan, sobra. At saka walang pake. Yung parang wala daw pake yung lawyer. Kailangan daw yung isinapuso talaga. 74 videos yung content ni MG. 1 hour each. So, paano daw yun? Pag pinlay pala yun, ipe-play yun Oh. Sabi, ipe-play daw sa korte, di ba? Sabi kanina. Okay, tapos sabi ko pa, pero wala yan pambayad sa magaling na sa SOCMED kasi tsak na iba presyo nun. Ang kailangan daw may tao na tutulong sa abogado. Kaso, ang tao daw ni Kulaong, mas bobo pa sa kanya, si Casper. Kaya talaga daw mahirap ang laban ni Kulaong. Sabi ko pa, sa isang araw lang manood sila kahit 10, ewan ko kung magets nila, kung di nila talaga kabisado si Norman. Kaso boss, mahirap nga yan. Abogado sila walang oras yan. Yun po yung mapanghihinaan ng loob, i-depend yan. Okay. Sabihan mo ko kapag may pre-trial na. Yan ang hindi natin pa alam kung kailan. Para pupuntahan daw nitong ating tropa, itong ating kaibigan. Tapos sabi ko pa dito, yun nga, wala kasi talagang ibang tao si Norman. Kahit yung Monica, baka lumayo na. Lalo siya lulubog, wala na siya sa SOCMED Wala din daw yon kasi hindi daw marunong din yung Monica. Okay, kung gusto niya maging matatag, dapat di niya bibitawan ng SOCMED. Kaya lang, paano niya di bibitawan ng SOCMED? Wala na nga tong black app, wala na ring blue app, yung red app, pasara na din. Kaso, wala siyang choice. Update na lang tayo, Mac. Okay, madami pang gagawin. Ingat ka dyan. Yun lang po ang Tapos, ang sunod na reply ko, mag-SOCMED ka pa ba? Kung ang daming nakabantay sa'yo na ahensya ng government. Ang sabi ko nga, salamat attorney, ingat din kayo palagi. God bless you. Yun lang yun. Ngayon yung dito, may nilaktawan ako dito para dun sa sinasabi ko nga. Ito. Ang sabi dito, yung mismong word di ko nasasabihin kasi may pangalan. Na-chat
ko. Ayan, nai-chat ko yung classmate ko. Ayan. Ito, nai-chat ko yung classmate ko. Parang ayaw lang aminin, pero meron talagang nangyari. Hindi lang natin alam kung yung parehas ng iniisip natin or iba. Pero may ginawa para tumino. May ginawa daw para tumino. Mga yung mga nakakulong na lang daw ang gumagawa nun. Hindi natin alam kasi walang word eh. Siyempre, nag-iingat din dito. 'Di ba? Ayan o, yung daw pong ginawa is para mapatino si Norman, which is nakikita daw naman na parang nagbago. 'Di ba? Dalawa lang 'yun. Ano ba magagawa doon? Welcome, kasi 'yun ang tawag talaga dahil ako dati 'yan ang pinantatakot sa akin eh. Welcome saka donut, 'di ba? Sabi ni Ken Kel, tinakalan niyan. Oo, pero maraming pwedeng gawin para manalo yan. Magastos at matrabaho lang talaga. Emerging patterns. Okay, too deep. Sobrang tindi ng kailangan gawin ng abogado ni Norma. May genta, katakot naman. Gusto ni Kulaong yun eh. Okay, emerging patterns. A lawyer kasi can do a lot of things to defend even at the worst scenarios. Attack the evidence, reasonable doubt, procedural violations, alternative suspect, theory, affirmative defense, insanity. Oh, okay. Baka nga. Oo. Ate Glenn Magramo, ano kaya yun? Eh ako nga hula ko donut eh. Kaya ganyan eh. Diba? Sabi nga niya masikip. Okay, Navarro, aware na dyan, Boss Mac, si MG, gawa almusal niyan, mga nagkakaso sa kanya. Okay, Ate Pink Butterfly, baka walang pera. Okay, 2D Panay post yung investigative journalist, Boss Mac, tinitira sila Commissioner Kalinisan at ASEC Lacanilaw. Magkano kaya napangako ni Kulaong doon? Sino po yun? Yung bang ano, yung bugok na taga Marinduque? Emerging Patterns Forum Shopping yun. Kelken, paano siya mag-iipon ngayon ng pera pang tustos dyan? Wala na siyang mga account. Yun nga. Andiyan pa si Ate Jonah. Ate Pink Butterfly, baka magpapalakas at magyayabang na naman yan soon. Ronnie Segara, Boss Mac, ang witty nung Kulaong sa cup. Haha, nice one. Aris Altema, bawat palayok may katapat na suklog. Too deep, alam niyo kung ano yung nakakatawa, hindi naman siya abot dito kung hindi niya pinatulan si MD. Tama. White trend, baka nasampulan sa tagiliran. Cheryl Banyaga, kunwari lang si Kulaong kasi nga takedown channel niya. Siguro Bengbang ata sa huyo. GG talaga, James Khan. Ayan. Ayan. Kuya The Medjator Vlog channel, ayos lang ma. Etiquette de Kulaong ang nangyari ma. Yun, oo nga po. Mike Nabal, keep it up, may noble, tapos na break time ko po, pero nanonood pa rin kay Boss Mac. Thank you po. Molex, they might end up naming a cell block after him next time he goes back. Oo nga, no. Kulaong na itatawag doon. Dimeds, boss, shoutout po from Riyadh. Kahit may, okay po, thank you. Ingat po kayo dyan. Navarro, naka-short na si Norman, parang Pixar Galawan, boss medical. Okay, inaantay namin yung climax ng Kulaong time, Kyle Juni. Kiluwa Hunter, pusta ko boss Mac, pag umutot yan si Kulaong tunog busina ng barko sa sobrang luwag ng wet packs. Siya pala may-ari ng Mr. Donut, kaya pala. Malay naman natin, 'di ba? Baka ikwento naman ni Kulaong. Kasi sabi niya, ikukwento daw niya sa mga darating na panahon. Actually, talagang eto yung reality lang nitong ating nakikita. Malay natin, baka pag wala na sa pwesto si CICC Yusek Aboy, si Seral Kalinisan, malay natin, 'di ba? Baka makagawa na ulit siya ng FB.
Baka makapag-apela siya na makagawa ng FB. Kasi ang alam ko, 'di ba katulad ni Rendon Labrador, 'di ba naban din yan dati pero meron na ulit ngayon. Kukwento ko nga kaso bugos kesa sinungalingan, kulaong yarn. Yan. M. Zimmerman, hello po, hello po. Iskulogonitis yung Nico David ba, bata ni Norman? Hindi po yan magkakilala. Pero syempre, pro Norman si Nico David kasi kalaban niya si MG. Arky, ayun, takal, palo sa leg. Yun nga. Yan. From San Francisco, California, M. Zimmerman, thank you po. Paano niyo po si BP Sara? Yan. Ate Glenn, tahimik ang mga estudyante mo, boss mo. Can you modify po yung donut? Naku, wag niyo na pong wag niyo na pong isipin 'yun. Salitang kulungan po 'yun eh. Gab Paraiso Channel, baka tinakalan sa loob. Kuya Elmer, wala nang pagbabago yan, boss. Akala kasi ko lang hindi papalag si MG, nakatapat talaga siya. O, donut kaya walang pasa kasi kulay pasa na buong katawan niya. Kay Boss Mac, bakit siya, ano yun, NMMB? Element Place, wala siyang ginawa naman sa kanya. Alam niyo naman si Mangusing kapag malayo ang kalaban, mabagsik siya. Pero kung andyan na, parang sisiw siya. Kaya wala naman sigurong ginawa sa kanya. Sabi nga daw po nung kaklase ni attorney, meron nga daw pong nangyari na makakapagpatino kay Norman. Pero, may ginawang makakapagpatino, pero hindi nga po sinabi. Next time, bring tissue for us, please. Our nose is having dugo-dugo na over here. Kaya pala, iscologonitis. Kian Gutierrez, hindi pro kulaong si Nico Panghe David. Ewan ko lang, di ba? Pero nakikita ko naman yung mga posts, hindi ko naman pinapanood. Rosano, Kundangan, kulaong na donut niya, si Rapi, Tulpok. Donut is donut. Ayan. Eilish, good evening, Mac. Watching again from London. More power to you and God bless. Leia C. Ayan. So, yun lang naman po, di ba? So, kung na-donut si Kulaong or siya natakalan, si Kulaong din magkukwento niyan. Sa daldal niyan, sa sobrang pasikat niyan. Mag-aangas na naman yan kapag wala na po wala na yung mga kalaban niya sa gobyerno. Di ba? Salamat po sa lahat nandito. Paalam saan man po kayo ng panig ng mundo. Ingat, Mama Chup Chup. God first. Ayun. Salamat po sa inyong lahat ha. Thank you po sa pagsama nyo dito sa aking live na ito, Kulaong Time. Tignan na lang natin kung ano pa yung mga susunod na update dito sa ating mga tropa peeps. Oo nga inunahan na. Parang nagmamadali si Kuya Henry, mukhang mega meeting to eh. Ay, salamat po. M. Zimmerman, salamat. Chan Basilio, takal yan po. Yun nga. Ako alam ko naman talaga yan, na meron talagang ganyan. Dahil nga po nabanggit ko nga sa inyo, dati po akong nagluluto. Nagluto ako na ilang buwan sa isang police station. Alam kong may nangyayaring ganyan, lalo sa gabi. Baka may dodo natin kaya nagmamadali ni Ate Pink Butterfly. Thank you po. Ang ganda po ng apelido nyo, M. Zimmerman. Watching you all the time, boss. Thank you po sa pakulay po ninyo. Pinalambot yan, boss, si Norman, nakatimbre na yan. Hindi, saka ito nga pala. Di ba, nilipat siya ng BJMP. Paano kung may Sputnik doon? Sinoutout ba niya yung BJMP? Parang hindi no? Parang sinoutout niya yung mga kasama niya doon sa sa Paranaque. Yun nga pala yung yung gusto ko ipunto rin kanina. Ang dami niyang pinagsasabi sa mga Sputnik. 'Di ba?
Oo nga, yun nga, Boss Mac, nakatimbre na yan. Bin Martin, kung na-donut man siya, di niya ikuwento yan kasi nakakahiya yun. Eh, malalaman natin kasi maraming ano yan eh, marami pa naman pagkakataon yan. Kung yan eh hindi pa makulong, di ba? Tapos eh makapagyabang ulit, baka ikwento. Mamaya mapanood to ng mga sawsawero diyan, sabihin justice for Culaong. Ay, hindi nila pwedeng questionin yun, yung nangyayari sa loob. Hindi nila maku-question yun. Kasi yun talaga yung tradisyon at yun talaga yung nangyayari. Hindi nila maku-question yun. Putya, maku-question mo ba yung mga nasa loob? Uy, ba't nyo ginawa yan? Eh tayong lahat, eh ako nga, hanggang ano lang ako eh, yung munisipyo lang. Hanggang ano lang ako, dun lang, custody lang ako kasi makulit nga ako dati. Alam ko na may ganun eh. Oh, alam nila yan. Kaya lang, kunwari yung sasabi, oy, kapag papasok si Kulaong, huwag nyo nang tatakalan. Puta, hindi ka susundin yung mga yan. Kung may batas dito sa labas, may batas din doon sa loob. Sigurado yan, Boss Mac, tinakalan yan sa loob ng, okay, ng mga preso at ginulpe. At nabigyan pa ulit yan ng takal nung nilipat si Kulaong sa BJMP. Kasi nga, yan yung pinantatakot sa akin dati. Para nga magtinu daw ako. Papadala daw ako sa BJMP para daw ma-welcome ako. Welcome ang sabi. Gobernador daw siya ng Dona. Mirna Sales, baka na peanut butter si Kulaong. Ate Glenn, oh, ganun ba yun? Ayun nga po. Okay, M. Zimmerman, I watching this from the beginning and was disappointed with Rapi Tulfo. Naku, marami po, marami po. Marami po talagang nadismaya dyan. Dodo natin si Norman, Mark Malabanan. Ngayon ko lang na ano, hindi ko kasi tanda kung sinoutout ba ni Kulaong yung ano, yung BJMP. Hindi ko narinig gaano kanina eh kung ano. Kayo ba natandaan po ninyo? Safekeeping lang tayo, Boss Mac. Yun, safekeeping, 'di ba? Yung mga makukulit na kabataan. Ate Leia, si Boss Mac, good evening sa lahat ng mga katropa pips. Saya ng kwentuhan about Kulaong hanggang kinig lang ako. I've seen vloggers that was exposed as well when they do something bad. M. Zimmerman. Mami Bex, Molex, why you so fast making bantay-bantay? Kel cannot habol you. You make una-una to remove bawal na comment. Yes, tama ka, Boss Mac. May batas sila sa loob. Worse pa niyan pag natimbre ka pa. May pa-welcome pa pala. Yes, yun nga po. Molex, ayan. M. Zimmerman, yeah, didn't Vitaly get a pressure when he get caught in PH. Mami Bex, why you so arte talking? Ayan. No, naku, si Kuya The Mediator Vlog. Naku, sarap kakwentuhan yan. Ang sarap kasama sa live niyan. Naku. Yan ang ano, yan ang isa sa mga dating matinding tagapagtanggol din ni Kulaong. Solid Boss MG, Boss Mac at Bungo TV. Thank you, Kuya Edison. Soro-soro. He was the person who climbed a Giza Pyramid. Sabi ni Ate Molex. Ayun. Ate Glenn, Agoy. Sean Basilio, basta pag nanood tayo kay Boss Mac, like na din natin video niya mga idol. Ay, automatic yan. Navarro, sabi niya sa live niya kanina, sobrang bagal daw ng oras sa Oblo. Sabi ni Norman, tas wala siya Yossi sa Oblo. Okay. Malalaman wala siya Yossi sa Oblo. I'm sure na sabi ni Eilish. Leonardo Pablo, hello po. Toll Road Sector, ayan, hello po. Kuya Elmer, kasama din sa patakaran ng namamasukan na kapag nakulong nakalaya ay obligadong bumalik upang dumalaw, ngunit di ka na katawan. Pag bumalik Oblo ng hindi dumadalaw, matik na takal yun. Yun! Kapag ikaw nakulong, sasabihan ka nan, di ba? Yan ang sasabihin sa'yo. Ka nang babalik dito, ha? Pero pag bumalik ka, yari ka. Matitindi pa mga kaso ni Kulaong nang babastos ng mga kababaihan. Ang alam ko, ang mga nandyan sa loob, ayaw na ayaw niya na nambabastos ng mga kababaihan. Diba? Naalala ba ninyo?
Meron ako napanood sa, ewan ko kung eyewitness ba yun, basta GMA, documentary. Merong isang nakatalukbong doon, nakatakip ng damit yung ulo. Ang kaso niya ano ha, yung ano siya, ng RAPE siya. Ha? Yung ano siya, may ginawa siya sa isang babae. Alam niyo po ba kung ano ginawa sa kanya? 10. 10 10. Most wanted siya eh. 10 ang umano sa kanya. Umiiyak. O yan. Kuya Elmer, yan. Yun ang kaso. Galit na galit daw ang mga nasa loob kapag yan ang kaso. Kung yan ang ginawa mo sa labas, yan din ang gagawin sa'yo sa loob. Ano lang yan ha, napanood ko yun. Tapos parang yung inano niya ay yung parang ginalaw niya ay kung hindi step ano ba, parang ganun, step daughter o anak ng kapitbahay, parang ganun. Kaya ano eh, kaya nako, delikado si Kulaong kasi pinagmumura niya mga kababaihan, PWD. Ginagawang babae, mga nambastos ng babae diyan kahit gaano kapangit. Emerging patterns. Hindi, nakita ko yan eh. Basta documentary sa tungkol sa mga nasa kulungan sa Channel 7. Matagal na yun, yung napanood ko na yun. Na-donut si Mangusin, kaya masakit ang katawan. Hindi ko lang alam kung dinalaw na siya ni Idol Manny. Hindi pa. Meron pang Superman boss, bubuhating ka at hihahagi sa taas at walang sasalo. Sus Marius. Karma na kay Kulaong. Yun nga po. Kaya nga siguro hindi makapagsalita ng maayos eh at parang ang bagal ng kilos eh, no? So yun lang naman po. Yun lang naman. Ngayon na ano ko lang, naisip ko lang. Sputnik nga pala. Nilipat siya sa BJMP, meron dun nun. Malaki yun na malaking BJMP yun. Hindi yun yung BJMP lang na maliit. Basta dinala ka na sa BJMP, ibig sabihin nun, marami na nakaano doon, nakakulong. Tingin ko rin boss, pinilahan yun bago kinalbo, tapos binigyan pa ulit bago nilipat sa BJMP. Tapos doon ulit winalangya. No, walang ya siya. Kaya sabi ni Meme God, nung umaga na yon ng arraignment, yun daw pong hagdan fourth floor, pababa ng ground floor. Talagang halos lipa rin. Tapos, napakatahimik daw, nakaganon lang. Para daw basang sisiw. Kawawang kawawa daw ang itsura, nakaganon lang daw. Putya, ikaw man di ba? Ako talaga donut ang nasa isip ko, hindi lang takal. Ikaw man yun, ganunin, putya, hindi ka ba titinunon, di ba? Putya. Yun nga lang matigas ang pupo mo eh. Di ba? Medyo parang ano ka na eh, parang di ka na mapakali yung pakayang ganyan. Kaya ano na lang natin. Buti na lang meron tayong mga kaibigan, mga tropa pips na nandoon, 'di ba? Nakakakuha ng update doon. Malalaman din natin 'yan sa mga darating na araw. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, si Kulaong hindi yan makakatiis. Baka nga mag-live yan umiiyak sa mga naranasan niyang hirap Pero hindi niya pwedeng anuhin 'yun, yung mga kunwari aawayin niya yung mga gumawa nun sa kanya, babalik siya dun eh. Babalik siya doon. 'Di ba? Hindi siya pwedeng magsasalita ng babalik na ulit siya sa Oblo. Kaso na naman ng LTO at Napolcom, tapang ng hiya ni Mangusin, siya pa ang magpapatawad. Ni Don at si Kulaong Boss Mac, biradang bibe. Raymond, alibay.
pagbalik ulit ni Kulaong sa loob, bibigyan ulit yan, matik yan, dahil nakarating na sa loob mga pinagagawa niya dito sa labas. Pwede. I think Kulaong realized everything what he did, kaya he's so silent. Tama po. Sense. Sensei Bater. Yan. Deserve niya yun. Sa itsura niya ngayon, mukhang di pa rin nagbabago. Nagpapalakas lang ulit at kumukuha ng simpatya sa mga tao. Robs, Boss Mac, kinapon si Kulaong sa hoyo, kaya bumait. Norman Dino Donat. Norman Dino Donat. Oo nga, bagay nga. Ate Pink Butterfly, ah. Robs, part 20. Boss Mac, kinapon si Kulaong. Eh, Ate Michelle, paano pa kaya pag bumalik siya ulit sa loob? Di ko na ma-imagine. Baka maging pastor na siya ng tuluyan. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.